buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Real Gift of Christmas. Ephesians 3:18-19. I pray that all of you and all of God's people will understand what is called wide or long or high or deep. I want you to know all about Christ's love. Although it is so wonderful to be measured, then your lives will be filled with all that God is. And 1 John 3:1. Think how much the Father loves us. He loves us so much that He lets us be called His children as we truly are. Napakalalim ng pag-ibig ng Diyos at ito ang tunay na mensahe ng Pasko. Ang ating dalangin sa tuwing magse-celebrate tayo ng Kapaskuhan, lumalim, lumawak, lalo pang tumaas ang pagkaunawa natin ng tunay na kahulugan and the real gift of Christmas. Ano ba talaga ang tunay na tunay, beyond just tunay, kundi yung talagang tunay na napakalaking handog ng Kapaskuhan. Panginoon, salamat. Salamat po dahil kayo ay mahiwaga. Subalit, tinuturuan nyo kami na maunawa ang hiwaga na ito kahit paunti-unti at kahit sa pagdaan ng ilang panahon. Continue to reveal yourself to us, O God, and we ask that you give us deeper appreciation of you and of the message and the meaning of Christmas. We ask you to be our speaker. Forgive us our sins. Cleanse us, O God, so we may receive your blessing, your teaching and instruction in full. Palakasin niyo po ang aming katawan, patibayan ang aming loob at ang aming isip, patalasin upang lalo kaming maging handa na tumanggap na inyong pangangaral. And we ask you to be the only preacher and speaker. Use your servant only as your instrument, but we like to hear your voice, O God. Lead us, teach us, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. John 1:14 gives us a very, very important insight into what we celebrate as Christmas. The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Importanteng mga pananalita na dapat ulit-ulitin, kabisahin, at suriin because the Bible tells us that the Word became a human being and lived here with us. The idea, the concept, the Son of God became human. And that is what Christmas is all about, that God becomes human. That God becomes and known as Jesus, the man who will become the Savior of the world. Christmas cannot be celebrated without connecting it directly to Christ and to His saving ministry and to God becoming flesh, becoming human, the divine becoming one of us. And verse 14 says, we saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. That Jesus is the only revelation of the Father to people. The complete revelation of what He wants us to know about Him. Yung tinatawag nating anak ng Diyos need not be biological anak. Kundi kung ano ang Diyos, kung ano ang kanyang character, kung ano ang gusto niyang ipakilala, ipabatid sa atin, ay pinadaan niya sa pamamagitan ng persona ni Jesus. That's why Christmas also means that the true glory of the Son, or more correctly, the only image of God, becomes visible. When you say the only Son of God, we are not talking about a biological sonship here. Kasi ang anak, genetically, kamukha mo yan. Dapat ang itsura, kamukha mo. Ang ugali, kamukha mo. Lalo kung wala namang ibang magulang, kundi ikaw lang. Kung may ina at ama, maaaring magkahalo pa yung mga traits nila.
pero yung tinatawag na anak ng Diyos, wala namang nanay ang Diyos. So, ibig sabihin, dapat kung ano yung ama, yun yung anak. Exactly. And that is also what it means that Jesus is the only begotten Son of God. That He is the only image of God that becomes visible to humans. Wala nang iba na imahe ng Diyos sa langit, wala nang ibang pagpapakilala, wala nang ibang snapshot, picture, wala nang ibang frame, kundi si Jesus. And very importantly, verse 14 also says, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ang buong kabaitan, ang buong katotohanan ng Diyos na gusto niyang ipabatid, iparating sa tao, ay pinarating sa pamamagitan ni Jesus. So Christmas also means that all the kindness, all the truth of God is revealed and given to people. Yun ang kamangha-mangha. Dahil lahat ng gustong ipabatid ng Diyos tungkol sa kanyang sarili ay ibinunyag niya sa pamamagitan ng persona ni Jesus. At bakit kailangan si Jesus for all the truth of God to come down to us and for all the kindness of God to come down to us? Obviously, before Christmas, or the first Christmas, or the first time that this became real, before Jesus, all people had were vague, mistaken notions about God. At kailangan linawin natin ito. Kung tama naman ang lahat ng itinuturo ng templo tungkol sa Diyos, ba't kailangan pang dumating si Jesus? Kung kompleto ang itinuturo nila tungkol sa kabutihan ng Diyos, bakit kailangan ipadala ang anak ng Diyos para ibunyag ang katotohanan at ang kabaitan ng Diyos? In other words, ipinarating si Jesus dahil may liko na dapat ituwid, may mali na dapat itama, may madilim na dapat liwanagan. Because religion had made God known for anger, for strictness, punishment, for harshness. In other words, for oppression and distance. Yan ang pagkakakilala, lalo ng Israel sa Diyos. Laging galit, laging nagpaparusa, laging nananakot, laging kailangan mong suhulan, laging kailangan ka mag-offering, dahil ang dali-dali niyang magalit at ang layo-layo niya, hindi siya nakikipag-usap sa tao. Kaya nung si Jesus ay namatay sa krus, ay napilas ang kurtina ng templo from top to bottom kasi pinairal ng mga pare na may malaking kurtina doon, makapal na kurtina, walang makakalampas doon dahil beyond the curtain is the symbolic presence of God. And ordinary people could not be in the presence of God, only the high priest and only once a year. Kaya yun ay pinilas, pinakita ni Jesus, anong kurti-kurtina? Walang ganyan. Invento lang yan ng temple. At yung mga ang Diyos ay laging galit sa mga makasalanan. Anong laging ganyan? Nakita nyo yung babae caught in adultery, Jesus protected her from the mob. Na ang Diyos ay hindi nakikipag-fellowship sa mga may kasalanan, sa mga nagsasaya, sa mga nagpa-party. That's why Jesus went to a lot of weddings, a lot of socials. He was called a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. And remember, Jesus is the revelation of how kind God is. Kasi mali na ang presentation, naging misrepresentation na of God, yung itinuturo ng mga priest sa mga tao. That's why Jesus had to be sent to correct them. God put an end to all of that by sending Jesus as His Son, meaning representative, His genetic perfect image, His representative and representation, in fact, His incarnation, His personification. Yung Diyos na Espiritu, nakulang ang mga langit para sa pagkasyahin ang lahat ng dapat malaman ng tao tungkol sa kanyang kabutihan at ang katotohanan tungkol sa kanya ay pinagkasya sa iisang katawang tao, si Jesus yun. Can you imagine what process had to happen for all of the goodness and all of the truth about the spiritual God who fills heaven and earth with His presence, for all of that to be revealed in one person, the person of Jesus. That's why Jesus is the incarnation of God. Espiritu na nagkatawang tao para makisalamuha, makiisa sa mga tao. Therefore, Christmas also means that Jesus represents a kind and loving God and Father. Sanay na tayo sa concept na yan kasi 2,000 years ang Christianity.
Pero nung panahon ni Jesus, masyadong revolutionary yung ideya na ipapakilala mo ang masalangit na accessible, tangible, kind, accommodating. Ibang-ibang ideya yon. Kaya nung si Jesus ay nagbigay ng command, hindi niya inulit yung mga commands ni Moses. Sabi nga niya sa John 13:34-35, "But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples." Nung panahon ni Jesus, yung mga disciples sa mga Nazirites, nalalamang Nazirites sila dahil hindi sila uminom ng alak, dahil hindi sila nagpapaputol ng buhok, katulad ni Samson, dahil hindi sila kumakain ng ganito at ganon. Ang mga Pharisees, malalaman mo dahil sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang mga kilos. Ang mga Sadducees, dahil sa kanilang mga doktrina, etc., etc. Pero sabi ni Jesus, gusto niyo makilala ng mga disipulo ko kayo? Isa lang ang dapat makita sa inyo, na nag-iibigan kayo, na maibigin kayo, kasi ako'y maibigin, at ang Diyos na kinakatawan ko ngayon ay maibigin. Ang tunay na anak ng Diyos at ang magiging tunay na anak ng Diyos sa magpakawalang hanggan ay maibigin. At kung gusto niyo makilala kung sino sila, tingnan ninyo kung maibigin. Hindi nadadaan sa kaistriktuhan, sa pagiging legalista, sa membership sa kung anong mga relihiyon, kundi kung maibigin. Sabi niya, disciples ko kayo. At sabi niya, a new command I give you. Effectively, it erased all the commands. Kaya may teaching si Jesus na, a new wine must be put in a new wine skin. Ang bagong kaisipan ay dapat ilagay sa isang bagong utak. Kailangan ibahin ng lahat. At kung hindi naman talaga iibahin at hindi naman major na pag-iiba ang gagawin, bakit pa kinailangang dumating si Jesus? E di ituloy na lang ang itinuturo sa templo. Revise na lang ng konti. Pero kinailangang dumating ang anak ng Diyos at mamatay pa nga siya at mabuhay na muli. Ibig sabihin, malaking pagbabago ang kailangang maganap. Pagbabago sa pananaw, pagbabago sa pag-iisip tungkol sa Diyos, tungkol sa kabutihan ng Diyos, at kung paano ang tao ay nakararating sa Diyos. Matthew 11:28-30, another revolutionary idea coming from Jesus. If you are tired from carrying heavy burdens, and he meant religious burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Bagong-bago. Sabi niya, I am gentle and humble. Hindi ganyan ang pagkakakilala ng mga Israelites sa Diyos. Hindi ganyan ang pagpapakilala ng mga priest. Laging ang Diyos ng Old Testament, pag dumadating sa kwento ng mga priest, lagi may mga lindol, mga kidlat, mga apoy. Pag nagkamali ka ng isinuot, nagkamali ka ng kilos, bigla kang namamatay, kinakain ka ng lupa, tinutuklaw ka ng mga ahas. Laging ganun ang na-emphasize. Kaya takot na takot ang mga tao sa Diyos, ang layo na ng loob nila sa takot nilang magkamali. Biglang dumating si Jesus. At dahil kinilala ng Jerusalem na king, sinalubong siya ng mga dahon, sinalubong siya ng mga tela, inilatag sa kalsada sa pagdating niya. Pero wala naman siyang ginawang big political declarations. Wala naman siyang ginawa kundi itinuwid niya yung mga pandaraya ng mga tao sa templo. That's why people were disappointed in him. They were expecting a political Messiah who was proud, who was strong, and who would crush Rome and free Israel from any political oppression and lead Israel into global leadership. But that did not happen. So in 3 days, Jesus was dead. Pinatay siya ng mga tao kasi iba ang pagkakaintindi nila sa Messiah. A political Messiah who would lead them to global power. Iba, ang sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. My kingdom is in the hearts of believers. And that is where the kingdom will come. Yung prayer, thy kingdom come. Na dumating sa puso ko ang paghahari ng Diyos, na ibig sabihin, ako'y magiging maibigin din, magiging mabuti, magiging mabait. At dahil ang tao ay pagod na pagod sa napakaraming religious requirements ng temple, ang pangako ni Jesus, I'll give you rest. At paano niya pagpapahingahin ng mga tao? Isa na lang ang binigay niyang command, love. Hindi yung napakaraming hirap sundin. Nakakalito na at araw-araw, you are a big failure because you will always fail.
That's why Christmas also means that God gives people rest in and through Jesus. Na madalig na baligtad, kahit sa celebration ng Pasko, naging stressful. Pag inilista mo yung mga reregaluhan mo, stress. Pag dumadating yung mga namamaskong wala naman sa listahan mo, double stress. Pagka ang daming umi-expect ng ibibigay mo, super stress. Restful ba yon? Hindi na yon Jesus-like and Jesus-style. Kaya pati yung pag-iisip natin tungkol sa Pasko, pagka hindi restful, di wag. Hindi natin kailangan makiuso. Hindi natin kailangang pilitin ang sarili natin kung nakaka-stress na yan. John 1:12, "Yet some people accepted Him and put their faith in Him. So He gave them the right to be the children of God." And this is Christmas. Through Jesus, people became children of God. So ang tanong, bago dumating si Jesus, kaninong anak yung mga tao? Punta ng punta sa temple, dasal lang dasal, dala ng dala ng offering. At sinabi rin mismo sa Biblia, day after day, the priest in the temple makes the same sacrifices that never takes away sin. Baliwala ang religiosity nila, kaya kinailangang ipadala si Jesus upang ituwid ang mga liku-liku nilang pananaw at pananampalataya. John 14:6, Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father." And this brings with the most important real gift of Christmas. Christmas means people could now approach and go to the Father through Jesus. Jesus is not the end goal. The end goal is to go to the Father, and the way to the Father is Jesus. Kaya pati si Jesus, tinuro niya yung panalangin. Nung tinanong siya, "Teach us how to pray." Sabi niya, "Pray like this, Our Father who art in heaven." Ibig sabihin, prayer must be addressed to the Father, not to Jesus. To the Father. Si Jesus mismo ang nagturo sabi niya, pray to the Father. Because the goal is for you to go to the Father, and the role of the Son is to be the way, the truth that will show you the way, the light that will show you the way, but He is not the end. The end is to go to God the Father. And Jesus is the way, not the destination. God the Father is still the end and the goal of the journey. Jesus is the all-important only way. At yan ang Pasko. Kumisan, sobrang nakatuon tayo doon lang sa manger, doon kay Jesus. Very important na tumuon doon. Pero pag tuon mo kay Jesus, meron ka pang susunod na tutuunan kasi siya yung daan. Sabi niya, "I am the door." Siya yung pinto. Na pag bumukas, papasok ka pa and you go to the Father. God the Father in heaven. And Jesus is the only way. Yung iba kasi tumitigil na hanggang kay Jesus. But remember, Jesus is not the destination. Jesus is the way. Jesus is the door. And real Christmas, the real gift of Christmas is that Jesus is the way to the Father. Do not leave the Father out of the equation. Dahil sa Kanya tayo uuwi, sa Kanya tayo babalik. God the Father, God Creator. So know and go to the Father through Jesus. Not through anyone else, before or after Him. Marami nagturo tungkol sa Ama before Jesus. Itinuwid niya yon. Pagkatapos sa si Jesus ay umuwi sa Ama, marami uling nagturo within the 2,000-year church history, dapat salain ang mga katuroan na ito doon sa itinuro na ni Jesus. At kung hindi papasa, hindi sang-ayon sa turo ni Jesus, wala tayong business to subscribe to those teachings because Jesus is the way, the truth, the life. He supersedes all other teachers, all other ways, all other systems before and after Him. And it is no guarantee that what you get from people who call themselves Christians are really exactly like what Jesus would like you to have. It is no guarantee na pag itinuturo ng church, no matter what church it is, galing na ngayon kay Jesus.
Kaya dapat sinasala pa rin sa mga turo ni Jesus ang mga itinuturo ng churches today. That's why you would say, what did Jesus do in that situation? What shall we do now? And if that situation did not happen exactly in Jesus' time, what would Jesus do now? If we're going to apply His principle, His ideals, what would He do now with this kind of issue, with this kind of problem? And then you will be able to be guided as to what to do. Jesus is the way. Before Him and after Him, there was and there is no one else. So napakahalaga yan, mga kapatid. Know Jesus and His teachings. That is Christmas. Nakakalungkot, ang dami nagse-celebrate ng Christmas, taon-taon, hindi pa rin ito naintindihan. Dapat mahalaga yon. Obey His teachings because that is your way to the Father. So give yourself the gift of Christmas. The real gift of Christmas, which is the love of God, our Father, and becoming God's child through Jesus. Jesus is all important because He is the way. 1 John 3:1, think how much the Father loves us. He loves us so much that He lets us be called His children as we truly are. So if Jesus is the Son of God, we should become children of God, the Father in heaven. John 3:16, for God so loved the world. Ang Diyos mama talaga ang nagmamahal. Pinresent lang kasi siya ng Israel na sobrang lagi nilang galit eh. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, because He is the door, He is the way, will not perish, but will have everlasting life in the presence of the Father. Dear God, teach us to appreciate Christmas. Ano man ang mga discussion tungkol sa exact date nito, sa system and methods of celebrating it, we are past that, we are through that, O God. We want to celebrate the idea, the concept of why there is Christmas. And because you, Father, love us, that you sent your Son to be the way so we can go to you. Teach us to appreciate that and to teach that to as many people as possible. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito, at kahit magulo ang mga preparation, nakakalito, masikip, traffic, have that space in your heart to be quiet and appreciate what the real gift of Christmas really is. Lord, as your people bow our heads before you, touch us. Make us appreciate your love so that we can have peace, we can have rest, and in turn we can love others. Spend some time in quiet reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Real Gift of Christmas. Wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Sa tuwing na
hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sa tiyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa aking kahinaan di magbabago, pag-ibig niyo sa akin laging naririto. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera.
Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman, ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Sa aking paglalakbay
ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Bakit napakarami nating mga salawikain? It takes a lifetime to distill remembrance and put it into a crystallized form as in Proverbs, mga salawikain. So kung maraming salawikain na isang lahi, ibig sabihin napakatalino ng kanyang mga ninuno, napaka-observant, at napakagaling that you could crystallize a universe of ideas in 1 or 2 lines. Isa yang patotoo na napakalalim at napakalawak ng talino ng lahing Pilipino. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin. Kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas, at pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat. Kahit na di ako karapat-dapat.
saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili.
Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di na maging karapat-dapat
ikaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!